Alright, so as usual, ba't pa ba tayo magtataka kung bakit mapabuntong hininga itong presidente ng Pilipinas na ito? Siyempre, wala naman talaga siyang kaalam-alam kung paano at ano ang gagawin sa oras na kailangan ng taong bayan ang kanyang mga tulong. Ayan. So, just now, we have ongoing na bagyo. Actually, hindi siya bagyo Tropical storm siya. 85 km per hour. Kumbaga mahina pa yon, hindi pa talagang bagyong bagyo. Pero lampas tao na ang baha. As in, yung mga iba rereklamo, dadaing dahil umaabot hanggang second floor ang tubig sa kanilang bahay. So itong si Marcos, bagamat merong briefing with the Department of different departments, DSWD, DND, and DILG, wala siyang kaalam-alam. Para siyang kagigising lang sa umaga, hindi naligo, tapos pumunta na dyan. As you can see sa kanyang physical appearance, kumakamot ng ulo, makati siguro dahil may dandruff pa, hindi pa nakaligo, nakatayo yung buhok niya kasi naglagay lang ng gel, hindi pa naligo. Kita nyo naman parang hindi pa naghilamos, punong-puno ng eye bags, parang malapit na. Kasi talagang ganyan talaga ang laging nasa session, no? So as you can see, parang 2 years pa lang in power, pero parang sick. Feeling ko sick ito parang malapit na. Well, hindi naman tayo nagdadasal na malapit na or sana nga ganun, pero sa kanya din yan buhay niya yan, katawan niya yan. As you can see, if you try to look it up, hindi ito itsura ng isang healthy na tao. Tingnan yung buhok niya sa likod. Halos gusto nang tumayo, maghiwalay kasi syempre hindi sila fresh. So ngayon dito, napabuntong hininga siya kasi wala naman talaga siyang alam sabihin. And tunghayan natin, tingnan natin kung meron ba talaga tayo, kung ikaw yung isa sa mga nasalanta, iisipin mo, meron ba talaga ito maitutulong sa atin o wala? Kasi nakita naman natin, kaliwat kanan ang hearing sa Senado at saka sa House, laban para maidiin ang mga Duterte, samantalang ang dapat nilang unahin ay yung pagtulong sa mga kapwa natin na mga nasalanta ng baha. Marami pong dumadaing dyan habang ongoing yung hearings na yan sa comment section. Dumadaing, tulungan nyo naman kami, baha na kami, lampas tao, hindi pa tapos yung hearing. Kagabi yung hearing, halos alas 12 na, midnight na, hindi pa tapos yung hearing sa Kamara, no? Para lang maidiin si Duterte dito. So tunghayan natin ng ibang ang mga sasabihin nitong si Marcos Jr. at pansinin natin kung meron ba talaga siyang kaalaman paano mapabilis ang pagtulong sa mga kapwa nating kababayan. Not robust. I don't know how we get around that because talagang there is a very, very strong demand. Balik na yung kuryente kagad, as quickly as possible, bilis. So kung ano-ano na lang ginagawa. That's really that. Kaya yung mga nakikita niyo yung wall na bulbul, yun dahil nagmamadali. Basta kahit pa paano, sige, basta ilagay mo dyan. Sige. Mag-short yan, di na bale, basta ilagay mo. Sige, okay na yan. Ano daw, naintindihan nyo ba? Basta bulbul, parang bulbul lang ata naintindihan. I mean, without mocking the president, but talagang hindi ko maintindihan, nagkukwentuhan ba talaga sila doon dyan o meron ba talagang plano, no? Ano ba talagang gagawin nila? No. Depends also on public works and the availability of airlift. But we cannot go in right now. So, parang marinig natin from the president, depende raw sa availability ng airlift. Emergency po ito mga kababayan. Sasabihin ng presidente mo depende sa availability. Kailangan po ng mga kababayan natin
dapat send them now na, immediately, kasi ito po ay emergency. Bakit kapag concert, immediately nandun siya? Nag-chopper siya papunta doon sa concert ng Coldplay, tapos dito sasabihin tignan pa daw kung depende sa availability, tapos hindi raw sila makakapasok. Makakapasok yan, gamit ka ng chopper. I-airlift mo yung mga tao doon na mga nalulunod na. Medical satellites Yeah. to All right. Japan. And, No, that's right. We need to get all the best data that we can. We can. Well, I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. And we, we do we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. Yes, Mr. To keep the cable. See? Napatigil pa siya. Hindi niya alam kung ano yung sasabihin, ano yung plano niya. Napabuntong hininga na nga, napatigil na kasi wala siya talagang alam na plano, ano yung mabilisan at agarang aksyon sa mga kababayan natin. Panoorin natin muli kung paano siya bumuntong hininga at tumigil pa na parang na blanco, na blackout. Tunghayan natin to. Japan. And, No, that's right. We need to get all the best data that we can. I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. Reasonably well prepared pa daw. Paano nangyari yon? Tas dito napatigil siya. I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out, whatever we do. And we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. Yes, Mr. To keep the cables. Kawawa talaga ang Pilipinas dito. Kawawa. Imagine, ulan pa lang yan, tropical storm, mahina kumbaga, hindi pa yan super typhoon. Ang baha, halos abot second floor, lampas tao. Paano pa kaya pag ito po ay super typhoon? Kawawang bagong Pilipinas.